mukha niya. Kung na inulit, iba na yung mukha. Yung buhok niya, ginupit-gupitan, pinagtripan niya. Pinala ako sa lahat. Sumagi sa isip. Bakit kaya nangyari sa akin ito? Mantalang wala naman akong ginawang masama sa kapwa ko. Nung ako, hindi ko makilala yung mga nagtuturo sa akin. Sana karmahin dapat sana yung mga nagtuturo na yun sa amin po nila mga tao. Kagaya ko po, hindi ko man po kilala yung pinagbibintang nila sa akin. Paanong sinapit ng isang dalaga ang isang kalunos-lunos na pangyayaring ito sa kabila ng proteksyon ng mga magulang nito? Sa video nating ito, balikan natin ang istorya ni Rosalyn Federico, na naging laman noon ng balita, at kung nakamit nga ba nito ang hustisya. Masiyahin, mapagmahal sa pamilya, at may matayog na pangarap ang isang dalaga mula sa lungsod ng Marikina na si Rosalyn Federico. Dahilan kung kaya't estudyante ito sa umaga at nagpa-part-time job ito sa isang fast food chain pagtapos ng klase nito. Dahilan kung kaya't inaabot na ito ng hating gabi sa pag-uwi nito sa kanilang tahanan sa MLQ Street, Parang Marikina. Noong dekada 90, kaliwat kanan noon ang mga balita sa telebisyon, radyo, at mga pahayagan, patungkol sa dumiraming bilang ng mga kalunos-lunos na pang-aabuso at pagkuha sa mga buhay ng mga kababaihan sa lungsod ng Marikina, dahilan kung kaya't tinagurian ang Marikina, noong dekada 90 bilang Capital of the Philippines. Ito ang dahilan kung kaya't gabi-gabing inaabangan sa babaan ng jeep at sinusundo ng mag-asawang Shirley at Mang Faustino ang kanilang dalagang anak na si Rosalyn, bilang parte ng pag-iingat ng mga ito. July 5, 1993, may inisikaso noon ng ama ni Rosalyn na si Mang Faustino. Dahilan kung kaya't wala ito sa kanilang tahanan ng gabing iyon sa Parang Marikina, si Aling Shirley naman ay kasalukuyan noong tinatrangkaso, kung kaya't hindi ng mga ito nagawang sunduin ng gabing iyon ang kanilang anak na si Rosalyn. Bandang alas 11 ng hating gabi, katulad ng gabi-gabi nitong pag-uwi sa kanilang lugar, ay bumaba na si Rosalyn mula sa sinakyan nitong pampasaherong jeepney at nagsimulang bagtasin ang madilim na daan patungo sa kanilang tahanan. Halos 10 metro na lamang ang layo nito sa kanilang tahanan, nang sunggaban nito ng ilang kalalakihan. Dahilan kung kaya't agaran nitong nawalan ng kamalayan. Naiwan nito sa lansangan ang ilan sa mga gamit nito, at tuluyan nang hindi nakauwi ng gabing iyon sa kanyang mga magulang, ang dalagang si Rosalyn. Kinaumagahan, nabatid ni Aling Shirley ang hindi pag-uwi ni Rosalyn sa nagdaang gabi, dahil paminsan-minsan ay ginagawa ni Rosalyn na umuwi sa tahanan ng kapatid nito sa kalapit lang din na lugar sa Marikina, kung kaya't naisip nitong tawagan ang isa pa nitong anak upang kumpirmahin kung doon nga ba sa mga ito umuwi si Rosalyn sa nakalipas na magdamag. Ngunit napabalikwas ito nang malaman na hindi din pala doon umuwi si Rosalyn. Kinutuban na ng masama si Aling Shirley dahil kilala nito ang anak na si Rosalyn, at hindi nito ugali na hindi umuwi at makitulog kung saan-saan nang hindi nila nalalaman. Dahil dito, ay isa-isa nang tinawagan ni Aling Shirley ang lahat ng mga kakilala, kalapit na kaanak ng mga ito, kaklase, katrabaho, at mga kaibigan ni Rosalyn kung nasa ng dalaga, ngunit lahat sila ay walang nalalaman sa kinaroroonan nito. July 7, 1993, isang balita ang mabilis na kumalat sa Parang Marikina, dahil isang katawan ng babae na walang saplot ang natagpuan sa isang bakante at matalahib na lote sa Balagtas Street. Nang makarating ito kay Mang Faustino ay agad itong kinutuban ng masama, kung kaya't pinuntahan nito ang lokasyon kung saan naroon ang sinasabing natagpo ang babae, at mula nga rito ay nakumpirma nito ang kanyang kinatatakutan. Positibo nitong kinilala na ang babaeng iyon nga ay ang ilang araw na nilang hinahanap na anak na si Rosalyn. Halos pagsakluban ng langit si Mang Faustino dahil sa kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang pinakamamahal na bunsong anak. Ayon sa naging pagsusuri kay Rosalyn, isang matinding pagpapahirap ang dinanas ng munting pangangatawan nito. Nakitaan ito ng mga marka sa iba't ibang parte ng katawan nito na tila ba ito ay pinaglaruan ng husto. Ginupit-gupit din ang mahaba nitong buhok at ang pinakamasakit ay napag-alamang paulit-ulit umano itong inabuso ng hindi bababa sa 3 kalalakihan sa loob umano ng halos 3 araw. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga kapulisan, at ang panibagong sinapit na ito ni Rosalyn ay mariin ang kinundena noon ng gobyerno dahil nga sa naging sunod-sunod na ng mga ganitong klase ng insidente. Dahilan kung kaya't mas pinahigpit pa ang kampanya noon sa paglutas ng tumataas na bilang ng mga kasong kaugnay ng sinapit ni Rosalyn, at ipinag-utos, ng noon ay dating Vice-Presidente at Chairman ng Presidential Anti-Crime Commission, o PICC na si Joseph Estrada, ang mabilis na investigasyon sa likod ng malagim na sinapit ni Rosalyn Federico. Makalipas ang ilang linggo, isang binata ang lumutang na nagngangalang Angelito Lacdo, at sinabing nakita umano nito ng mga gabing iyon na dumaan sa madilim na kalye patungo sa daang binabagtas ni Rosalyn, ang magkakapatid na Ramon Adurable, at Zaldi de la Paz kasama ang isa pang nagngangalang Joel Borlon. Agad na inimbitahan ng mga pulisya sa kanilang tanggapan ang 4 na tinukoy ni Angelito Lacdo, at noon ngang July 27, 1993,
ay umamin umano ang mga ito sa sinapit ni Rosalyn. Sa ginawang pag-amin umano ng magkakapatid na Ramon, Adurable, Zaldi de la Paz, at ni Joel Borlon, ay isinalaysay ng mga ito ang ginawa nilang kahayupan kay Rosalyn at binunyag ang umano'y iba pa nilang kasamahan na sina Edwin Habla, Melvin Magbanwa at ang umano'y mastermind ng kanilang grupo na si Alan Florentino. Dahil sa testigo at sa ginawang pag-amin nila Ramon de la Paz ay isa-isang hinuli ang grupo nila Alan Florentino at tuluyang umusad ang paglilitis para sa sinapit ni Rosalyn. Kilalang maimpluwensya at galing sa mayamang pamilya ang itinuturong mastermind ng grupo na si Alan Florentino, kung kaya't anumang gustuhin umano nito ay mapapasa kamay nito. Ngunit depensa ni Alan Florentino ay inosente ito sa ipinaparatang dito dahil noong gabi umano ng July 5, 1993, ay kasalukuyan umano itong nasa isang kasiyahan dahil kaarawan umano ito ng asawa ng kanyang kapatid na lalaki. Dagdag pa ni Alan Florentino, nag-ugat umano ang pagkakadawat ng pangalan nito sa sinapit ni Rosalyn. Dahil bago pa umano maganap ang nangyari kay Rosalyn, ay nagkaroon umano ng away ang mga ito sa mga kaanak ni Rosalyn dahil sa larong basketball. Imposible umano na ang simpleng gulo sa basketball court ay mauuwi sa pagganti nito para gawin ito sa dalagang si Rosalyn. Ilang araw pa ang lumipas at sa patuloy na paggulong ng kaso ni Rosalyn, ay binawi nila Ramon de la Paz ang mga naging pag-amin ng mga ito at tahasang sinabi na sila umano ay pinahirapan lamang upang akuin ang nangyari sa dalagang si Rosalyn. 3 taon ang itinagal ng naging paglilitis mula sa grupo nila Alan Florentino, at noong July 25, 1996, dahil sa kawalan ng matibay na ebidensyang mag-uugnay sa grupo nila Alan Florentino para sa malagim na sinapit ni Rosalyn, ay sa utos ni Judge Ranada Jr., ay napawalang sala ang mga ito. Lumabas din ang katotohanan. Maraming salamat sa Lord. Maraming tao nakakala. Naghatid ito ng labis na pagkadismaya at kalungkutan sa pamilyang Federico, dahil tila naging mailap sa kanila ang hustisya para kay Rosalyn, ngunit hindi dito sumuko sina Aling Shirley at Mang Faustino, inapila nila ito sa Court of Appeals. Sa tulong ng testimonya ng kanilang bagong testigo na nagngangalang Enrique Magnaye, kung saan, ay sinabi nito na nakita umano nito sa talahiban ang aktwal na pagtapon sa katawan ni Rosalyn ng ilang kalalakihan, at sinabing kung makikita umano nito ang mga lalaking nagtapon kay Rosalyn, ay makikilala agad nito ang mga ito. Samantala, bumaligtad naman ang isa sa grupo nila Alan Florentino na si Edwin Habla, at muling idiniin nito ang grupo nila Alan Florentino, ngunit itinanggi ang partisipasyon nito sa pang-aabuso kay Rosalyn at sinabing nasaksihan lamang umano nito ang lahat dahil napasama lang ito sa kanilang grupo. Dahil sa bagong testigo na lumutang, at sa ginawang pagbaligtad na ito ni Edwin Habla, na tumayo na bilang state witness, ay kinatigan ng Court of Appeals ang apila ng pamilya Federico na muling buksan ang kaso ni Rosalyn, dahilan upang muling gumulong ang investigasyon. Halos 6 na taon ang itinagal ng muling pagbubukas ng kaso na ito para kay Rosalyn, at sa pagkakataong ito, noong March 13, 2002, binaba ng Pasig Regional Trial Court, Branch 163, ang hatol na reklusyon perpetua sa grupo nila Alan Florentino, Ramon de la Paz, Adurable de la Paz, Zaldi de la Paz, Joel Borlon, habang si Melvin Magbano naman ay magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinaghahanap ng pulisya. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin binabantayan ng pamilya Federico ang kaso upang protektahan ang tinatamasa ng mga ito na katarungan para sa kanilang minamahal na si Rosalyn, habang paulit-ulit namang sinusubukan ng kampo nila Alan Florentino na iapilang muli at buksan ang kaso sapagkat naninindigan ang mga ito na sila ay pawang mga inosente. Isa na yata sa pinakamasakit na pangyayari ay ang maganap sa iyong minamahal sa buhay ang isang kahindik-hindik na bagay na minsan yung kinatakutan ngunit sa isang napakasakit na pagkakataon ay hindi pa rin naiiwasang maganap. Isang istorya na bubulabog sa ating kamalayan sa henerasyon nating ito, na hanggat maaari ay pag-ingatan nating mabuti ang ating mga mahal sa buhay lalong-lalo na ang mga kababaihan. Ikaw, ano ang iyong palagay? Inosente nga ba ang grupo nila Alan Florentino? Ikaw na ang humusga.